Hello po mga kapatid, magandang madaling araw, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi. Excuse me. Anumang oras po na nakakarating at makakarating sa inyong mga dako na kinaroroonan ng video po na ito, muli po mga kapatid, pagbati po ng tunay na pag-ibig at ng kapayapaan sa inyong lahat. To all our dear brothers and sisters in Christ, all over the world. Once again, a greetings of true love and the truth to all of you, mga kapatid. Ayan, kakauwi ko lang po mga kapatid. Sobrang pagod sa trabaho. Ay, grabe. Lumilipad na ako sa kusina kanina. Literal na lumilipad. Para akong yung mga movie ng mythical movie ng Chinese. Parang gano'n na yung nararamdaman ko sa sobrang daming tao. Hindi na uubos yung tao. Naglilinis na lang kami for closing. Ang dami pang mga orders. Halos kakakain ko lang din. Dahil walang time para kumain, uminom, umihi. Pati pag-ihi kasi dalawang shift po yung yung kinover ko eh. So, ayun, tuwan-tuwa naman yung boss ko. Kinausap nga ako nung employer ko kanina. Sabi niya, may mga pinamili ako nandun sa doon sa labas ng pintuan nyo, sabing ganyan. Pagdating namin, ayun, siguro sapat na yung mga pinamili ko, sabi niya ganyan. Kung meron pang kulang, sabihin nyo lang sa akin. Ayun. Actually, kausap ko, pagdating ko, nag-chat itong mother ni Brad A. Sabalos, pwede ba kitang makausap? Kasi, ang dami niyang miss call kaninang nag-work ako. Di ko naman mahawakan yung cellphone ko kasi sobrang busy, mga kapatid. Tapos sabi ko, pasensya na po, ngayon ko lang nahawakan uli yung phone ko dahil sobrang busy sa work kanina. Pwede ko po ba kayo makausap? Sabi niya ganyan. Opo naman, sabi ko ganyan. Di nag-usap kami. Tapos tumatawag naman si Brad Ace. Dapat magpapahinga na lang muna ako kasi sobrang pagod talaga, mga kapatid. Pagdating ko, non-stop. Walang upo-upo, walang break, mga kapatid. So, ganun ang buhay ng hampas lupa, slap soil. Sabi ni Brad Ace, mag-live tayo. Sabi niya, sige, live tayo. Sabi ko ganyan. Brad Ace, sabi niya, in 10 minutes, mag-live daw kami. So, yan, habang hinihintay natin si Brad Ace, meron po ba kayong gusto itanong, mga kapatid? Basahin muna natin yung mga comments. Sabi ni Van Halen, taga to? Mga Exeter to from Vietnam. Hello po bro, hello din po sa inyo, Van Halen. Sabi ni Coach Emil Domingo, happy viewing, happy. Talagang kapampangan na kapampangan eh. Hindi mo makikakailang hindi kapampangan eh. Happy. It's either walang H or may H, yung P nagagawang F. Paano po ba? Happy viewing to all. Keep safe. Pasensya na mga kapatid, kapampangan eh. Happy. Ayan. Sabi ni Coach Emil Domingo, tama yan. Magpaka-busy ka at magpakayaman. Ay, naku. Mga kapatid, may good news ako sa inyo. Mukhang makakapagbisita na ako ngayon sa mga Exeters. Iniisip ko nga kanina saang bansa kaya ng mga Exeter ang unang-una kong bibisitahin? Naku mga kapatid,
Sabi ko, talagang mabuti ang Diyos, mga kapatid. Sobrang buti ng Diyos. Inaano ko nga habang sobrang busy kanina sa work, ang dami ng tumatakbo sa isip ko. Sabi ko, from this, na parang wala akong kasiguraduhan, wala akong ganito, ganyan. Bigla na lang magkakaroon ng blessing, mga kapatid. Hindi ko in-expect ganito kabait ang employer na ibibigay ng Panginoon, mga kapatid. Ang ganda ng work environment. Tapos, ang gandang makitungo ng employer sa amin. Meron kasi akong mahirap ng maraming spoiler. Ayun, mga kapatid. Loobin ng Panginoon, makakaano na ako. Makakalabas na ako ng makakadalaw na ako, mga kapatid. Iniisip pupuntahan ko para dalawin yung mga exiters. Hello, Brother Eli Sabalos. Hello, hello. Yes, Kumusta? hello. Kumusta? Ba't wala kang video? Wag mo na. Sige, go ahead. Kumusta ba? Driving ka puro bundok baka nawawala yung Yes. Mas magandang walang video pagka para stable yung audio. Yes. Kanina kasi nag-overheat yung phone ko, naputol ako sa side ko. Mm-hmm. Hindi ko natapos yung gusto kong sabihin. This is about yung nakita kong pinost ni shout out kay Kira Yamato. Mm-hmm. Nakita mo ba yon, Tol? Yung meron silang ginawang parang light festival. Yes, yung ginagawa ng mga Hindu. Yes. Tsaka ng iba't ibang religion ngayon. Yes. Alam mo, I'm gonna wipe off the smile on my face right now. Kasi bilang Kristiyano, this is bothering me. Yes. And every Bible-believing, Christ-centered faith, not just Christian, kung talagang naniniwala tayo sa Biblia as a sole basis ng pagiging dapat natin sa Diyos, we should be worried. Kasi sabi sa Biblia, Tol, ang aking bayan, sabi ng Diyos, namatay nasira dahil sa kakulangan ng kaalaman. Para magkaroon ng ruin or destruction, historically speaking, dahil ang bunga lagi nun is kawalan ng karunungan. Yes. Remember the time nung nagluwat si Moises, naudyukan ng mga Israelita si Aaron. Yeah, Aaron. Naggumawa ng golden calf, at yun ang pinasimulan nilang sambahin. Yes. Yang kasing idol worship, karumal-dumal yan sa Diyos eh. At kanina ko lang iniisip, nagbabasa ako ng Biblia, may nag-pop sa akin na yung talata, Tol, alam mo yun eh, hindi ko lang matiyak kung saan siya ngayon, nasa Korinto yun. Sabi, at hindi kataka-taka, si Satanas man ay nagpapakunuring anghel ng kaligtagan. And then merong pumasok sa isip ko, teka, parang sa atin, sa dating relihiyon na pinanggalingan natin, masyadong minamagnify yung liwanag not as a basis of karunungan, parang nagiging spectacle siya. Remember the time nung 2000 sa 2013 ba yun? Sa tuktok ng bundok sa may... Nandun ka nun, doon tayo matagal nagkasama, Tol. Oo, di ba? Nakasama kita magtinda. Yeah, ang dami nating tinda noon. Di ba? Doon ngayon bumalik sa akin yung alaala na yung 7 sinag. Naalala mo yun? Yes. Dati manghang-mangha tayo doon, pero now that I think of it,
pinag-aralan ko nga dahil talagang deeply bothered ako dyan sa light festival na ginawa nila. Although hindi naman sa loob ng kapilya, I think sa KD Rock yata ginawa yan eh. Yes, sa KD Rock yan. Still, you know, a good majority ng mga attendees doon, be it kapatid or employee, spearheaded by the CEO at religious leader ng organization. Yun ang nakabahala sa akin, tol, kasi alam mo ang pandaraya kasi ni Satanas, very subtle yan eh. Para hindi mahalata. He would copy the original as close as possible. At kung pag-aaralan din natin yung sa Apokalipsis, lahat ng ginagawa ni Kristo gagawin ng Antikristo. Pero meron talagang noticeable differences. Pero ang nakakabahala sa akin dito, yung mga light spectacle na nangyayari ngayon dyan sa loob, tol. Di ba yung ginagawa tuwing SPBB? Yung yung aawit silang mahal na kuya, tapos may ilaw yung cellphone. Yan, kasi yung ilaw, merong significance yan, tol, sa let me go straight to the point, Yung kasing mga pailaw na yan at yung mga apoy, kasi yung ilaw naman, wala namang ilaw kasi kung walang apoy, in the old times. Pag sinabing ilaw, may apoy yan, be it maliit o malaki, apoy pa rin ang tawag yan. Kasi sa east, sa ancient east region ng mundo, yung light festival tsaka mga fire ritual, common yan, tol, sa pagan culture. Nandyan yung kultura ng Babylonia, mga Kanaan, sa mga Egypto, sa Phoenician, tsaka Assyrian. Kasi yung apoy, sumisimbolize yan sa divine presence ng idols, fertility, renewal, protection, tsaka guidance. Kaya si Satanas, hindi niya inimbento yung ilaw eh. Ini-imitate niya na lang yan. Yun nga yung sinasabi ko sa iyo kanina. Nagpapakunwari siyang anghel ng kaliwanagan. There's something in liwanag which is, nung nangaral si Kristo, sinabi niya, I am the light of the world. Ako ang ilaw ng sanlibutan. Na hindi naman naipaliwanag diyan sa MCGI. Last week, tinatalakay nila yan, tol, ilaw eh. Diba? Paulit-ulit nga eh. Kaya nga ipinost ni Kuya Onat yan, hindi matukoy-tukoy eh. Nagpaulit-ulit yung teksto. Dahil mali-mali ang paliwanag, nagkaroon tuloy ng contradiction about ano ba yung kandelero, ilaw. Diba? Yes. So anyway, balik tayo. Kung naaalala ng mga, o kung hindi pa natin alam, sa Levitico 18:21, alam mo yung mga anak nilang lalaki at babae, sinunog yun sa apoy para ialay kay Moloch. Kaya yung apoy na yan, meron yung idol significance eh. Bagay na karumal-dumal sa paningin ng Diyos, sa 12:31 tol ng Deuteronomio. Ayaw ng Diyos yan eh. Kasuklam-suklam sa Diyos, it's an abomination to God. Yung ginawa nilang paghahandog ng mga anak nila kay Moloch, At pagdating naman kay Baal, ito, familiar tayo kay Baal, ganyan din ang ginagawa nila. Nagpapaapoy sila. Meron silang mga pailaw na ginagawa. Nasa hukom yan, 2:13. Sa Jeremias, nagalit ang Diyos yan. Sabi niya, yung aking bayan, gumawa sila ng kasamaan. Ganon din, Kaya pag pinag-aralan mo, ganyan din yung ginawa ni... Pakibasa mo nga tol 7:18 ng Jeremias. Sige. 7:18. Sa mga anak yata nagtipo ng kahoy.
Sige lang, salita ka lang. Diba parang inialay nila yung mga ginawa nilang tinapay ba yun sa reyna ng kalangitan o reyna ng langit? Eto, narito kayo'y nagsisitiwala sa mga kabulaan ng salita na hindi mapapakinabangan. Ito ba yun? 7:8? 7:18. 7:18. At ang mga anak ay nangamumulot ng kahoy, at ang mga ama ay nangagpapaningas ng apoy, at ang mga babae ay nagmamasa ng masa upang igawa ng mga tinapay ang reyna ng langit. Yan. Alam mo, ano rin yan, idol worship din yan napopuot ang Diyos dyan Pati nga tol mismo yung pagtumingin sila sa langit, Deuteronomio 4:19. Mhm. Baka kasi ang Diyos, alam niya siya ang gumawa sa tao, na itong mga bagay na to, kamangha-mangha, sa kanilang pagkamangha, baka sambahin nila yung mga nakikita nilang kamangha-mangha. Deuteronomio 4:19, pakibasa nga tol. Sige. 4:19? Deuteronomio. Okay. Sabi dito, at baka iyong itingin ang iyong mga mata sa langit, at kung iyong makita ang araw at ang buwan at ang mga bituin, 10 ng buong natatanaw sa langit, ay mabuyo ka at iyong sambahin at paglingkuran na binahagi ng Panginoon ninyong Diyos sa lahat ng mga bayan na nasa silong ng buong langit. Alam mo ba, kahit nagbabala na ang Diyos na huwag sambahin ang mga yan, ginawa pa rin ng Israel yan. Sa ikalawang hari 23:5, nagpuno sila ng 2 Kings 23:5. Yan, ito yung nakasulat, 23:5. At kanyang inalis ang mga saserdote na palasamba sa mga Diyos-Diyosan na inihalal ng mga hari sa Huda, na nagpasunog ng kamangyan sa mga mataas na dako sa mga bayan ng Huda at sa mga dakong na nga sa palibot ng Jerusalem, pati silang nagsisipagsunog ng kamangyan kay Baal sa araw at sa buwan at sa mga tala at sa lahat ng natatanaw sa langit. Matigas din ang ulo ng mga Israelita, no? Kung ano yung ipinagbawal ng Diyos, siyang ginagawa nila. At napakarami niyan, tol, pag binasa lang natin ang buo yung mga kasaysayan sa Biblia. Marami kang mababasang ganyan. At yung kasing apoy, tol, nakalimutan ko na lang kung anong talata Sabi kasi, sapagkat ang Diyos, sa Hebreo yata yun, sapagkat ang Diyos ay apoy na mamumugnaw. God is a consuming fire. Isa yung gustong tularan ng kaaway sa Diyos Kaya naalala mo yung anong tawag dito? Yung battle kay Elias. Meron nagkaroon ng konti sa tuktok ng bundok, ano? Mula umaga, nakalimutan ko na lang yung talata. Mula umaga hanggang gabi, tumatawag sila kay Baal. Tanggapin mo yung hain namin. No, walang nangyayari, walang apoy. Pero nung si Elias ang tumawag, bumaba mula sa langit ang apoy. Sinupok yung di ba? So ibig sabihin, it signifies divinity at saka power. No? Something na gustong tularan ni Satanas. Pero dapat tayo bilang mga Kristiyano, mag-ingat tayo kasi si Satanas, sabi sa Biblia, nagpapakunwaring anghel anghel ng kaliwanagan. Satan himself transforms into an angel of light. Hindi siya totoong ilaw. Yes. Kaya dito natin kailangan, tol, ng discernment o pagkaunawa. Kasi ang pinakikilalang ilaw, tol, si Kristo. Sabi niya, di ba, akong ilaw ng sanglibutan.
kapag ang ilaw na nasa iyo ay kadiliman, sabi ni Kristo, gaano kaya kadiliman ang nasa iyo? Iniisip mo, ang ibig sabihin nun, iniisip mo na nagliliwanag ka. Pero yung liwanag na nasa iyo, sabi ni Kristo, kadiliman. Ibig sabihin, wala kang pagkaunawa. Kagaya ng mga Pariseo, no? Kala nila sila yung marurunong, nakakaunawa, naliwanagan. Pero ang totoo, sabi ni Kristo, hindi. Kadiliman ang nasa inyo. Ngayon, punta tayo sa Festival of Light, tol. Ako talagang nalulungkot ako. Kasi, yung unang pinapatay ng brainwashing, tol, ng mga radicalized na pag-iisip nung mga nakulto, no, marami kasing documentaries about cult. Isa ngang sinasabi natin yung sa Netflix, yung How to Become a Cult Leader. Sabi doon nung isang nakawalang miyembro, babae siya, itim siya, sabi niya sa huli, not verbatim pero sinabi niya, you think that you are smart and intelligent, that you would not be influenced by cult or hindi ka mabubuyo ng cult, but you'd be surprised, sabi niya. You're the type of people that they are waiting for. And that's right now. But we all came from different walks in life, pero narito, nabuyo tayo dyan sa loob. It only goes to prove, and science and psychology agrees, una kasing pinapatay dyan, tol, yung discernment. How does that work? Psychologically speaking, pagka masyado kang heavily indoctrinated sa isang kulto, this is any cult at this matter, ano? Unang pinapatay dyan, nadi-deactivate o nagiging offline, yung tinatawag na dorsolateral prefrontal cortex. Na evident nga yan, tol, nung lahat ng mga na-brainwash, that's the word, ano? Be it MK Ultra, yung mga prisoners of war, yung mga na-radicalize ng mga ISIS, ng China, communist. Nung in-MRI nila yung utak ng mga ito, one thing na common sa kanilang lahat, hindi nagfa-function or offline ang tawag nila dun sa dorsolateral prefrontal cortex. Ano itong dorsolateral prefrontal cortex? Ito ang responsible for critical thinking, for analytical thinking. Ano? Yun yung wala. Kaya pala, pagka naka-offline ito, anything na sabihin na ngayon ng leader, nababypass na yung critical thinking, hindi na naiisip, tama pa ba ito? Kasang-ayon pa ba ito ng utos ng Diyos sa Biblia? That's already bypass kasi offline siya eh. Dito tayo ngayon pumapasok, tol. Why? Kasi galing tayo sa loob eh. Walang better resources than us kasi we were both on both side of the spectrum. We were both from sige. Ano ko lang, masabat lang kita para sa kapakinabangan ng mga nakikinig at makikinig ng video na to. Ang ganda kasi nung sinasabi mong punto regarding dyan sa brainwashing. 'Di ba? Sabi mo, in MRI yung iba't ibang klase ng mga tao from communist regime, etc., from cult survivor, merong common denominator na merong ng utak, ng brain na hindi nagpa-function or nag-offline. Sabi mo, di ba? Yeah. Yung dorsolateral cortex. Dorsolateral prefrontal cortex. Prefrontal cortex. Ngayon, meron kasing para sa kapakinabangan ng mga nakikinig at makikinig nito, mga kapatid, meron po kasing iba-ibang function, yung iba-ibang parte ng brain. Kagaya nung hypothalamus. Yung hypothalamus, yun yung nagsasabi na or nagdidictate sa isang tao na mahal niya yung isang tao. It's hypothalamus is the seat of emotion. Kaya nga nung naaalala ko nung tinuturo sa amin dati sa psychology yan, mali daw yung term na I love you from the bottom of my heart. Kasi the heart does not have any parang neurons or synapse. Dapat daw tamang sabihin, if you were to be medically correct, I love you from the bottom of my hypothalamus. But anyway, that's just an expression. Go ahead, Tol.
Yun, kaya ako na para magkaroon lang ng idea yung mga kapatid na makikinig at nakikinig ngayon na talagang merong function yung iba-ibang bahagi ng brain natin. Actually, yung sinabi mong I love you deep in from the bottom of my hypothalamus. Naalala ko yan, sinabi nung teacher namin na paggaling na teacher nung high school, third year high school ako noon. Si Teacher Ces Dison Kapati. Siya yung nagsabi, mali yung word na I love you from the bottom of my heart. Ang medically correct is I love you from the bottom of my hypothalamus. Go ahead, brother Ace. Naano ko lang para magkaroon ng bird's eye view yung mga kapatid regarding sa in-explain mo na Bakit tol, mahalagang pag-usapan natin ng ilaw? Again, balik tayo saglit Yes. Si Kristo kasi ang nagpaliwanag ng ilaw at ipinakilala niya yung ilaw bilang siya na parito ang ilaw sa sanglibutan. Ako ang ilaw ng sanglibutan. Mhm. Pero sa kabilang banda, sinabi niya naman doon sa mga kaibayo niya, sabi niya, kung ang ilaw na nasa inyo ay kadiliman, gaano kayang kadiliman meron kayo? Ito yung kadiliman without discernment or understanding. Kasi kung nakikilala sana ninyo ang ilaw, nagsilapit kayo sa ilaw, ngunit kayo'y napopoot, paksa nila totol, nung ito lang, TG kagabi. Ngunit sapagkat kayo'y napopoot sa ilaw, kaya kayo hindi nagsisilapit sa ilaw, si Kristo ang emphasis ng ilaw na yun, tol. Yes. Lumalapit ang mga napopoot kay Kristo. Bakit? Upang ang kanilang mga masasamang gawa mahayag. Ito kasi yan, tol. Ang very disappointing sa pangangaral dyan sa loob. Ang gusto kasing ipunton dyan, yung mga lumalabas, hindi na natili sa ilaw, umalis sa ilaw. Laging ang mensahe na lang ng kanilang teksto is it's either a direct, indirect, or subtle or hidden attack sa mga lumabas. Sa mga extra. Which I don't appreciate. Tanong mo sa akin kung bakit. Why? Why so? Kasi yung mga talatang binabasa nila sa Biblia na wala namang kinalaman sa mga umexit, ginagamit ngayong weapon, it is being weaponized to attack yung mga taong umalis. Tanong mo ulit sa akin kung bakit. Bakit? Kasi yung mga umalis kagaya natin, wala na silang magagawa. Pero this serves as a vaccine dun sa mga mananatili. Tinatakot nila yung mga nananatili na kung aalis kayo, ito ang magiging hatol sa inyo, lumihiwalay kayo kay Kristo. Fear-based ang kanilang pangangaral, hindi faith-based. Sa days, masabat lang kita with your permission. Sige. Yeah. Meron kasi akong na-interview kanina na kapatid from California, North California yata, if I'm not mistaken, si Brad Raymond Flores. Actually, umiiwas kami, sabi niya, Brad Badong, umiiwas talaga kami. Sabi niya sa interview ko kanina. Kaya lang dumating yung punto na na-corner ako, akala nung kapatid, kaya niya akong i-corner na tatanungin niya ako ganito ganyan, hindi niya alam na siya yung mako-corner ko. Ngayon, ano ang gusto kong ipunto? Sabi kasi nung saan kayo pupunta? Aba, pupunta kami kay Kristo. Wala kaming ibang pupuntahan kundi kay Kristo at sa Diyos. Sabi niya ganyan, hindi niyo po pwede sabihin sa amin na kung umalis kami dyan sa MCGI, umalis na kami sa Diyos. Actually, nananatili kami sa aral ng Diyos. Sabing ganyan. Tapos, meron kasing sabi nung kapatid na kalukal nila, ay hindi na ako nagbabasa ng Biblia. Kung ano na lang yung sinasabi ni Brad Daniel, doon ako nagtitiwala. Sabi nung asawa ni Brad Raymond Flores, delikado yun. Delikado talaga. Yun yung gusto kong ipunto kaya nasabat kita. Delikado yung yung ginagawa ni Daniel Rason. Di eto na tol, balik na tayo, no? Yes.
Yan kasing mga ritual about illumination, about fire, about light. Like, It is ang origin yan is deeply pagan. Kahit aralan natin across history ng pagan culture, they are celebrating it with light or something tied to the light. Ngayon, basahin mo nga tol, pakibasa mo lang yung ikalawang Korinto sa 6:19. Ito, babala ni Pablo to na we must take heed as well kung talagang alagad tayo ni Kristo. Kaming pakinggan, wag ako, wag si Badong, wag ang kahit na sino. Ikalawang Korinto, 6:16. 6:16. Ang pakinggan natin, si Kristo at ang mga isinugo niya, na mga nakasama niya. Basahin mo, tol. Bago ko basahin ito, Brother Ace, gusto ko lang i-emphasis. Baka merong mga, alam mo naman, maduduming utak. Kasi meron ka sinabi, ang pakikinggan, yung isinugo niya. Baka, Kaya nga, di ba, ulitin ko, no, pakikinggan natin si Kristo kasi sabi ng Diyos, ito ang sinisinta kong anak, siya kong kinalulutan, siya ang inyong pakinggan. Pero meron kasi siyang mga isinugo tuli. Sabi niya, hindi tayo yun. Hindi tayo yun. Hindi pa tayo buhay inutos na yun na gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa na inyo silang bautismohan, di ba? Ituro niyo sa kanila. Mga apostol, di ba? Yes. Etong magsasalita, apostol ito, tol, pakibasa mo nga, 6:16 ng ikalawang Korinto. Ikalawang Korinto 6:16. At anong pakikipagkaisa mayroon ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan? Sapagkat tayo'y templo ng Diyos na buhay, gaya ng sabi ng Diyos, mananahan ako sa kanila at lalakad ako sa kanila, at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Kaya hindi pwede, tol. Wala mang iota of doubt na bilang templo itong ating katawan, dito kasi nananahan sa katawan natin ang Espiritu ng Diyos. Magkaroon tayo ng pakikipagkaisa sa mga Diyos-Diyosan. Diyan na nga papasok, tol, yung mga ganyang ritual about light. Sana makinig kayong mabuti, no? Ilan ba yung naka-monitor ngayon at mga magmo-monitor? Ituloy lang natin ang basa sa 17, tol, para lalong magliwanag. Sa 17, kaya nga, magsialis kayo sa kanila at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon, at huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi, at kayo'y aking tatanggapin. Naku po, marumi pala sa paningin ng Diyos yung mga ganyang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Anything that has to do with idolatry or idol worship or idol service, huwag tayong dyan, mga kapatid. Huwag tayong maugnay. 'Di ba? Lumayo tayo sa mga ganyan, mga kapatid. Amen. Tandaan, kahit dumating pa ang panahon, which will happen, tol, nung panahon ni Elias, pag hindi ka lumuhod sa mga Diyos-Diyosang ipinakilala nung Haring Ahab, tsaka si Reyna Jezebel, ay talagang papatayin ka . Oo. Kaya siluhod na yung iba kaya si Elias, ayaw niyang lumuhod, tumakas na lang siya. No? Pero kailangan nating manindigan, mga kapatid. Kapag ayaw ng Diyos, huwag nating sundin. Amen. Alam mo, basahin mo 21:23 ng Apokalipsis, tol. Sa Yung 23, 23. ang sabi Apokalipsis, Greek word yan, tol. Ang ibig sabihin niyan, revelation. pahayag. 21-23 ng aklat ng pahayag o Apokalipsis. At ang bayan ay hindi nangangailangan ng araw. Ito ba yun? Yes. Ulitin ko lang. At ang bayan ay hindi nangangailangan ng araw o ng buwan man upang liwanag sa kanya, sapagkat nililiwanagan ng kaluwalhatian ng Diyos at ang ilaw doon ay ang kordero.
Hindi mo kailangan ng symbol or anything that pertains to light kung ang liwanag ay galing sa Diyos na lumiliwanag sa iyo. Balik tayo dun sa sinabi ni Kristo, tol, kanina. Ang liwanag na nasa inyo ay kadiliman. Gaano kayang kalaki ang kadiliman? Kasi, tol, yung mga lingkod ni Kristo, yung mga alagad niya, tinawag din silang ilaw. Yun ang hindi ipinaliwanag ng nagteksto sa kanila eh. Oh. Yun ang hinihintay kong sabihin niya. Hindi niya masabi-sabi kasi siguro hindi niya alam. Hindi naman ako nang hahamak, tol, pero dapat kasi ipinaliwanag niya yun eh. Kaya liwanag din ang mga lingkod kasi sinabi niya, kayo ang ilaw ng sanglibutan. Kasi ito yung connect doon, tol. Yung kalwalhatian ng Diyos nagre-reflect sa kanyang mga lingkod. Kaya tinawag ding ilaw yung mga alagad ni Kristo eh. Bakit kailangan mo? Ito ang tanong sa isang nag-iisip na estudyante ng katotohanan. Bakit kailangan mo ng simbolo? Kasi narinig ko eh, puntahan niyo po yung page ni Kira Yamato. Sabi niyo, itong ilaw na to ay sumisimbolo ng ating, nakalimutan ko na yung verbatim, pero ginamit niya kasi tol yung simbolo eh. Simbolo ng ating paniniwala o pagtitiwala sa Diyos, something like that. Nagkaroon ako tol ng goosebump nung napakinggan ko yun. Hindi ako nagbibiro. Kinilabutan ako kasi sabi ko, bakit kailangan mo ng simbolo? Diyan nga nagsisimula ang idolatry. Ang pananampalataya mo sa Diyos, hindi kailangan ng iyong makikita at mahahawakan. Hindi. Sa puso mo, doon sisibol yung pagkilala mo sa Diyos. Hindi mo kailangan na something na nakikita. Yan nga ang umpisa ng idolatry. Magbasa po tayo ng Biblia, mga kapatid. Sa mga nakakapanood ng live ni Badong, na alam kong maraming nasa loob, wake up mga kapatid. Ito na ang pasimula ng idolatry. Hindi niyo pa ba napupuna? Mula sa mga pailaw sa cellphone, sa pag-awit sa inyong mahal na kuya, mahal na ate. This is the beginning of idol worship. Nawala yata ako Nandiyan ka pa ba? Naririnig ka. Okay. Yan, nawala ka. Ngayon ka palang nawala. Ayan. Kumbaga yung makinarya, yung engine ng Trentol, nag-aano na siya, nag-gain na siya tol ng momentum. Alam mo naman ang Trentol, pag nakaano yan ng enough momentum, mahirap mo nang pigilin yan. Yes. Kahit sino ka pa, pag humarang ka sa daan ng tren, nakapag-gain niya ng enough momentum, ay kawawa ka. Di ba? Yun ang sanang nating pigilin. We want to stop it on their tracks bago pa sila lubusan at tuluyang mabuyo sa idolatry or idol worship. Magtulong-tulong tayo mga kapatid, mapigilan natin yung ganyang klase ng makinarya about idolatry. Hindi na po sige. Actually, brothers, masabat lang kita. Actually, hindi naman itong pailaw lang ang umpisa simula ng pagkalisya sa aral ng katotohanan na nasa Biblia ni Daniel Rason. Yung piyesta ng Diyos nga lang di ba? Doon pa kikilabutan ka na at mag-iisip ka na. Bakit piyesta ng Diyos? Kakatwa, yung rebulto niya ang pinuprosesyon. Pero tol, this is one of life's greatest irony. Time ng mga Israelita, nakikipag-usap sa kanila ang Diyos, naririnig nila ang tinig ng Diyos mula sa bundok ng Horeb sa pamamagitan ng mga kulog, di ba? Yes. Pinakita sa kanila ng Diyos ang kapangyarihan niya, nilabas sila sa Ehipto, sinubaybayan sila sa gabi sa pamamagitan ng apoy na haligi, sa umaga naman isang makapal na ulap, at hinawi ang dagat na
hindi siya actually, hindi siya Red Sea. Mhm. Sea of Reed. Pero anyway, sa some other time na lang natin pag-usapan. Nakita ng Israelita enough proof para maniwala sila sa Diyos. Amen. Pero gumawa pa rin sila ng mga kasuklam-suklam na pagsamba sa Diyos-Diyosan. Same thing na nangyayari ngayon, tol, in spite of the heed at mga ipinakikita sa atin ng Diyos sa mga kabawalan tungkol sa idolatry, hindi rin napupunan ng mga nakikiisa dyan, kamukha ng hindi ito napunan ng mga Israelita. Did you see the irony in that, tol? At saka yung pagkakapareho nila? Yes. Di ba? Maliwanag. Pinaparada yung effigy ng kanilang sugo, itinaon sa salitang piyesta ng Diyos, and yet okay lang sa kanila. Yes. Actually, wala mang mga officials, when we say official, yung mga KNP, etc. Pero deep inside them, merong mga nagsasabi, teka, bakit ganito? Yes. Pero itong mismong nangunguna o leader, wala siyang kakibo-kibo. Parang nung inawit sa kanya yung mahal na kuya, okay lang. Nung pinuna natin ang pinuna, at saka siya ngayon kumambyo. Mga kapatid, huwag nyo na pong aawitin ngayon yung sa pasalamat. Siguro pag nagkasakit na lang ako, doon nyo na lang po awitin. Ayan, yan ang hirap dyan, tol. Ngayon, ang warning ng Biblia ito, 24:4 ng Mateo, tol, pakibasa. 24:4 ng Mateo. Ang sabi ay ganito. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ninuman. Merong pagliligaw na mangyari, tol. Meron Yan, talaga. bago dumating ang pagtataliwakas, marami nang magpapakilalang sila si Kristo. Sila kay Kristo. Maraming susunod dyan, tol, 2 Pedro 2:2. Di ba? Maraming susunod sa kanilang, ano nga yung nakalagay doon? 2:2. Pedro 2:2. At maraming magsisisunod sa kanilang mga gawang mahahalay na dahil sa kanila ay pagsasalitaan ng masama ang daan ng katotohanan. Maraming magsisisunod, tol. At itong huling talatang babasahin natin sa mga Exeter ginagamit ni DSR, tol. Ikalawang Timoteo 4:3, pakibasa nga. Ikalawang Timoteo 4:3 ang mababasa natin ay ganito. 4:3 ng ikalawang Timoteo. Hindi, unang Timoteo pala yun. 4:3. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng katinang tainga ay magsisipagbuntun sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga tamang pita. Oo. Merong talata at ibabaling sa mga katha. Di ko lang alam kung saan talata. Pero alam mo yun, di ba? Oo. Sige. Yan ang nangyayari ngayon. Brad Badong, yan ang nangyayari ngayon. Nagiging katha na ang aral sa loob. Again, puntahan niyo yung post ni Kira Yamato, sabing gano'n, itong ilaw na ito ang sumisimbolo. Ha? Kinilabutan talaga ako, tol. Bakit kailangan mo ng symbolism or symbology? Never itinuro yan ng mga propeta at ni Kristo at mga apostol. Sabi ko, ito ang problema. Sa kakulangan ng kaalaman, sabi ng Diyos, ang aking bayan nasisira. Not that bayan yan ng Diyos, Wala akong sinasabing ganon. Kaya lang, nakikita natin ang mga patunay, mga kapatid. It's about time gumising tayo ng ayon sa katwiran. Sabi sa Biblia, gumising kang natutulog, di ba? Ginagamit kasi yan pagka mahaba ang teksto eh. Pero ang totoo,
It's a wake-up call from God Himself. Gumising kayong nangatutulog sa katwiran. Isipin mo ang mga bagay na sinasabi ko, sabi ni Pablo, liliwanagan ka ni Kristo. Hindi yung mga symbol of light ang kailangan natin, mga kapatid, kundi yung liwanag na nagmumula sa ilaw ng sanglibutan. Yan ang ating Panginoong Hesus. Huwag tayong mabuyo ng mga katha, sapagkat ang mga katha walang kabuluhan sa paningin ng Diyos. It is vain. It is vanity. It is walang kabuluhan, mga kapatid. Huwag po kayong magalit sa amin. Pakinggan nyo lang yung sinasabi namin. Inimbento ba namin yung mga nababasa namin sa Biblia? O yung dyan sa loob ng gagaling ang mga katha o imbento? Huwag tayong makatao. Kahit nga ang pinag-uusapan pa dyan ay mahal mo sa buhay, kapag wala na sa aral ng Diyos, huwag tayong maging bias towards sa tao, maging makakatwiran tayo, mga kapatid. Yan naman ang pasimulang inaral sa atin ni Bes, di ba? Sabi niya, kahit sino pa, kahit kamag-anak ko pa, kung dadalhin ako sa kapahamakan, maghihiwa-hiwalay kami. Siya rin ang nagsabi na dito, pag may nakita kayo, kahit isang aral mali, layas. Diba? Layasan natin, doon tayo sa tama. At yung tamang yun na sinasabi niya, nung nasa katinuan pa siya, yun ang aral ng ating Panginoong Hesukristo. Siya ang daan na ipinakikilala sa Biblia na siya nating lalakaran. Kasi yung daan na yun, patungo yun sa Ama. Walang makaparoroon sa Ama maliban sa akin. So, doon tayo pumunta at yung Kristo na yun na nangaral, walang ganyang mga kathang aral tungkol sa ilaw, mga kapatid. Kami lamang ay nagbababala na kung hindi natin bibigyan ng pansin ang babala ng Biblia sa atin ding sariling pagkawasak, mga kapatid. Huwag kayong magalit sa amin, basahin ninyo ang mga talatang binigay namin sa inyo. Kayo ang makakapagpatunay kung yung ganyang mga katha pa ba katanggap-tanggap sa paningin ng Diyos o hindi. Brother Ace, ang ganda ng sinabi mo kanina na itong mga salita pong ito, mga kapatid, ito po yung natutunan natin kay Brother Eli nung nasa katinuan pa siya. Sasabihin ko sana, Brother Ace, baka pagbintangan na naman tayong probes tayo. Hindi po, mga kapatid, hindi po kami probes. Kailangan, pagka ang kaaway mo, ang ginagamit na referensya ay diksyonaryo. Diksyonaryo ang gamitin mo. Di ba? Nakukuha mo yung segue na nirorombo ko, Brad. Ganito kasi yan, Tol. Alam ko kung sabihin mo sa akin kung tama ako. Meron kasing mga tao, pagkakaaway nila ang gagamit ng salita, para sa kanila nagiging invalido ang claim eh. Ganito yan. Alam nyo, si Kristo man, mga kapatid, kahit kaaway niya ang gumagamit, hindi siya bias. Wala kasing bias si Kristo. Minsan may nagtanong sa kanya, Panginoon, gagawin ba namin yung iniuutos ng mga pariseo? Ang sagot ni Kristo, yung mga iniuutos nila, inyong sundin. Ngunit, wag niyong gawin ang kanilang mga gawa. Nagbibigay naman ng clear direction ng Panginoon, di ba? Yung aral, kasi yung aral galing sa Diyos yun. Gawin ninyo. Sundin ninyo. Pero yung mga gawa nila na hiwalay sa aral, yun wag niyong gawin. Kasi, let's be fair, si Brad Eli, nangaral naman talaga siya ng totoo dati. Ayun! He has the making of a real preacher dati, pero dahil nagkaroon siya kasi ng pag-ibig sa salapi. Yun. Kaya anyway, that's another topic ayoko siyang ngayon. Ang punto lang natin, alam mo, ito nga, kung magiging lang tayo, Tol. Alam mo bang si Satanas mayroon din sinasabing tama? Yes. Kung ba nang galing kay Satanas, lumabas sa bibig niya, hindi mo natatanggapin? May mga nabasa ako sa Biblia, sinabi ni Satanas, di naman kinontra ni Kristo. Bigyan kita ng halimbawa.
Sabi niyang ganun, yung huling temptation sa kanya, di ba? Nakikita mo lahat ng kahariang ito, naibigay na sa akin yan. Kung papatira pa ka sa harap ko, sasambahin ako, bibigay ko sa iyo yan. Yung sinabi na yun ni Satanas, kung hindi naman mali, hindi naman ni-rebuke yun eh. Ang ni-rebuke lang ni Kristo yung second part ng sinabi niya. Magpatira pa ka, sambahin mo ko. Yun ang sinabi sa kanya yun ang ni-rebuke ni Kristo. Sabi sa kanya, nasusulat, sa Panginoong Diyos ka lamang sasamba. Pero yung una, tama yun eh. Pero again, another topic na lang yan. Ang punto natin dito, kahit makaaway ng Diyos, pag hindi naman mali yung sinabi, huwag kang bias. Correct. Di ba? Pagka may tama, edi aminin mo tama. Sangayunan mo. It doesn't mean na sumang-ayon ka. Ibig sabihin is parang it affirms the truthfulness of the one speaking it. If it makes sense, yun ang gusto nating ipunto dun. Exactly. Ayun. Huwag tayong bias. Huwag tayong bias. Yun lang ang message natin. Kaya kung sinegue yung sinabi ko kanina, meron kasing isang matandang manggagawa na nagtanong sa akin. Ang sabi niya, Tol, sa tingin mo, naging totoo ba tayo yung samahan natin? Kung naging totoo tayo, kailan tayo naging totoo? At kung hindi na tayo totoo, kailan naman tayo hindi na naging totoo? Nung isang araw, busy kami sa work, naalala ko yung tanong nung manggagawa, yung matandang manggagawa. Sabi ko, teka, si Haring Saul, naging totoong hari na kinasangkapan ng Diyos itong si Haring Saul. Pero, there comes a time na itinakwil siya ng Diyos. Same thing as with Haring Solomon. And yung iba pang mga taong kinasangkapan ng Diyos, naging totoo sila, nakasangkapan ng Diyos, pero dumating yung punto na nakorrupt sila. Tol, yung kasing sinasabi mo, kingdom yan kaharian yan sa Israel dati. Ito namang sasabihin ko, may kinalaman tungkol sa iglesia. Tanong ko rin yan, naawa naman ng Diyos, na meron namang sagot sa Biblia. Siguro discuss natin yan some other time, Tol. Pero ito ang masasabi ko. Kung ang pananaw natin, kagaya ng pananaw na naituro sa atin dati ni Bes, na ang iglesia isa lang. Walang ibang totoong iglesia kung hindi ang iglesyang pinagsasama-samahan natin. Kapag dyan ang paniniwalang titindigan natin, that theology, that belief will fall or would collapse at the weight of its own claim. Hindi kasi totoo na ang iglesia isa lang. Exactly. Ngayon sasabihin nila, may mababasa, isa lang iglesia. Oo, pero hindi yun ang hindi ipinaliwanag sa atin. Ayun. May sagot sa Biblia, Tol. Kasi tandaan nyo, ang binuo ni Kristo, hindi organisasyon, hindi gusali, hindi exclusive na samahan. Wala kang mababasa, exclusive na samahan. Ang mga clue dyan, napakarami. Isang pwede nating ipakita. Pabayaan nyo siya, sabi ni Kristo. Sapagkat ang hindi laban sa atin, sumasa atin. Napakagandang paksa yan, Tol. Pag buksan natin yan sa other time. Brothers. Kinikilabutan ako. Actually, yun din yung sasabihin ko, sinabi mo. Tingnan mo, nagkasabay pa nga tayo ng sinasabi. Ang hindi laban sa atin ay sumasa atin. So, totoo na hindi exclusive yung yung grupo na na binuo ng Diyos. Espiritu kasi ang Panginoong Jesucristo bago siya nagkatawang tao. Actually, yan nga yung isang kasalanan ni David, Tol. Naudyukan siya ni Satanas, binilang niya yung bayan.
Ayaw ipabilang ng Diyos. Ang nagbibilang kasi, tol, ang Diyos. Diyos ang nakakaalam. May kinalaman din yan yung sa pagbubukod-bukod ng tupa at kambing. Everything comes into play para maunawaan mo yung iglesyang itinatag ni Kristo. Eto pa, tol, nung sinabi ni Kristo, Pedro, sinasabi ko sa iyo, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Alam mo ba ang mali yung itinuro sa atin ni Bes? Na ang nagsasalita daw doon ng ama at ang kausap yung anak. Oo, third person. Meron siyang ganun. Oo. Tol, nung inanalyze ko siya, sabi ko, mali. Lumalabas si Kristo sa pagkakataong yun, naging ventriloquist ang ama. Alam mo yung ventriloquist? Ano yun? Ngayon ko lang narinig yun eh. Alam mo yung mga may dalang puppet? Yes. Parang Bumubuka yung bibig ng puppet, pero ang nagsasalita yung tao. Yes. Meron tayong kapatid na ganun. Si Brad Wanlu. Si Juan Lu. Ventriloquist si Juan Lu. Yun, tama. Lumalabas sa logic ni Bes, ventriloquist ang ama. Bumubuka yung bibig ni Kristo, ang nagsasalita siya, bunga ng maling pagkaunawa. Kasi ang paliwanag sa atin dyan, lahat ng salitang sinalita ko sa inyo ay pawang sa aking ama. Kaya yung iglesia na yan, sa Diyos yan, binili ni Kristo sa Diyos ng kanyang dugo, another force theology. Mali yan, tol. Pag-aralan natin next time, ang nagsasalita talaga doon si Kristo. Actually, tanong ko yun, Brad yung Gawa 20:28, ingatan niyo ang inyong sarili at ang buong kawan, na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling Pag dugo. tinanong mo si Bes dati, kanino binili ni Kristo ang iglesia? Ano ang sagot niya? Sa Diyos. Mali. Wala kang mababasa sa Biblia na binili ni Kristo sa Diyos ang iglesia. Wala. Pero meron kang mababasa dahilan kung bakit binili ni Kristo. Napakagandang pag-aralan yan, tol, some other time. Dadaan ako sa bundok, mawawala ako saglit, tol, Sige, pero tuloy ka lang dyan. Sige. Ayan mga kapatid, tingnan niyo po. Actually, kaya po ang pagkakatipon na itinuro ng Panginoong Jesucristo, mga kapatid, is not one-way thing. Hindi po, mga kapatid. Ang pagkakatipong itinuro ng Panginoong Jesucristo, it is ano ba? Kagaya ng nangyayari ngayon, mga kapatid. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, kung saan nagkakatipon ang 2 o 3 sa aking pangalan, dumuroon ako sa gitna nila. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, mga kapatid, hindi po pwedeng 2 o 3, isa lang ang magsasalita. Hindi po, mga kapatid. Ang pagkakatipong itinuro ng Panginoong Jesucristo is not a one-way thing. It is a communication, mga kapatid. Kaya nga, magpatibayan kayo. Paano tayo makakapagpatibayan kung isa lang po ang magsasalita if we are not going to listen? Hello. Hello, brother. Ayan, wala. Tinry kong mag-video, namamatay talaga. Yes. Habang nawala ka kanina, sinabi ko, tingnan niyo po mga kapatid sabi ko, kasi ang pagkakatipong itinuro ng Panginoong Jesucristo, hindi yung conventional na natutunan natin sa pinanggalingan natin na isa lang ang magsasalita. Structured. Yes, ang pagkakatipong itinuro ng Panginoong Jesucristo, kagaya nito, yung ginagawa natin, sabi ng Panginoong Jesucristo, kung saan nagkakatipo ng 2, where 2 or 3 gathered in my name, I am in their midst. Tol, kaya nga pag binasa mo yung 14, buong 14 ng unang Korinto, nandyan ang glimpse kung paanong, kasi mga guideline lang naman yan na binigay ni Pablo. Kasi ginagamot niya dyan yung what's the term? Magulo kasi ang pagkakatipon sa iglesia sa Corinto. Kaya nagbigay siya ng guideline, Pero it doesn't mean
na yan ang istruktura, yan kasi pag nakinig ka uli ng doktrina, tol, yan, ganyan sinasabi ni Bes yan. Ito ang istruktura ng pagkakatipon. Did you notice yung salitang bawat isa sa inyo may awit, may pahayag, di ba? Bawat isa sa inyo. Tignan mo itong malaking pagkakamali, ano? Kaya ang wika, mga kapatid, lahat tayo, isa lang ang ating aawitin. Isa lang ang ating panalangin, di ba? Pero bakit pagdating sa pahayag, iisang tao lang at hindi pangkalahatan? Did you ever stop to think about that? Yes. Dapat, lahat din, kung lahat umaawit ng isang awit, lahat magsasalita rin ng isang pahayag. Ng isang pahayag. Pero hindi nga kasi ganun ang kahulugan nun, tol. Kaya kung babasahin mo yan, sabi, yung isa magsasalita, tatahimik muna yung pangalawa, yung pangatlo. Para hindi Diba? pagdo. Pwedeng magsalita pala ang English. Yun yung sinasabi ko noong nakaraang live ko, tol. Nasabi ko, parang gusto kong magkaroon ng parang Bible sharing. Isang pag-uusap-usap, pagkakatipong ukol sa Panginoon. Kasi nakita ko sa Biblia, pwede pala yung ganun. Pag nagkakatipon kayo, sabi ni Pablo, bawat isa sa inyo may awit, may pahayag. Brother, Diba? alam mo ba, yung in-interview kong kapatid na Exeter kanina from California, North California, si Brother Raymond Flores, ganyan daw ang ginagawa nila ng pamilya nila. Nagbabasa sila ng Bible, sila, buong pamilya. Pina-flash ko pa nga po sa monitor ng TV namin para malaki. Pati kasi yung parents ko, in-laws ko, sabi niya ganyan, kasama namin. Ngayon, tumaliwas ba kami sa paniniwala sa Panginoong Jesucristo? Hindi. Kagaya ng sinasabi mo, merong Bible sharing, babasahin mo. Kaya nga, di ba sabi sa Apokalipsis, mapalad ang bumabasa. May kapalaran pala sa pagbabasa. Kasi tol, lahat pwedeng magpahayag sa iglesia. Kaya nga nasabi ko, kunyari, meron akong shiner, di sabihin nyo naman kung mali ako, di ba? Hindi naman tayo dito para magpagalingan. Di ba? Correct. Kasi ako, talagang gutom ako pagdating diyan sa mga salitang yung mga usapang ganyan. Kasi yan ang hinahanap natin sana sa current leadership, tol, na wala eh. Kanina inulit na naman sinabi puro kayo pag-ibig, puro kayo pag-ibig. Wala namang nagsasabing Exeter na gano'n. Ang sinasabi ng Exeter, wala na ba kayong ibang maituro? Walang masama, ituro nyo yung gawang mabuti o pag-ibig. Pero for the last 5 years, yan at yan na lang ang itinuturo ninyo. Wala na bang iba? And Brad Ace, and mind you, they are studying yung pag-ibig. Ipinapangaral ni Daniel Rason yung pag-ibig. Itinuturo niya yung pag-ibig na siya naman mismo hindi niya ginagawa. He is not walking his talk. That is yet to be proven, ika nga. Yes. And Kasi alam mo, ang pag-ibig, tol, hindi naman yan nadadaan sa salita at talumpati. correct. Na kung malumanay kang magsalita, ikaw ay punong-puno ng pag-ibig. Kaya mga kapatid, kailangan po na dapat, hindi ganun yan, tol eh. Mana pa, sabi nga sa Biblia, di ba, mag-iingat kayo. Dahil sa pamamagitan ng kanilang mga mabubuting salita at talumpati, dinadaya ang puso ng mga walang malay. Amen. Kaya nga sabi nung alam ko nakausap mo na rin itong kapatid na ito na Exeter eh. Sinabi niya sa akin, Brad Badong, just be who you are. Huwag mong pansinin yung mga mga critics mo, sabi niya ganyan. Alam mo, kaya kami nakikinig sa iyo dahil sa pagiging totoo mo. Pagka sinabi mong ganito, kahit na masagwa sa tenga, iyon ka eh. Hindi mo kailangan magpaka-ipokrito, pipinuhin mo yung salita mo. Yun kasi yung nararamdaman mo eh. Biro mo pinapasama ka. Siyempre, ang natural na magiging reaction mo, nagagalit ka.
'di ba meron akong sinend sa'yo na ano na kanina. Actually medyo na ano nga ako eh, sabi ko parang mali ako, sabi ko ganyan. Nakaramdam ako ng awa. Siguro alam mo na yung binabanggit ko. Oo, ano ko nga yan. Sabi niya pa nga, mahal ka daw niya eh. Nakaramdam ako ng awa dun sa kapatid. Yun yung ano eh. Kaya tayo hindi tumitigil eh kasi nakakaawa itong mga kapatid na walang kaalam-alam kung ano ang nangyayaring totoo sa samahan na yan. Again, we are not pro-best and we are not anti-best. We are pro-God. Kung ano yung hatol na gustong ihatol ng Diyos sa kanino man, kung gusto na ako, kung ayaw ako ng Diyos iligtas, ano magagawa ko? Kung gusto naman akong iligtas ng Diyos, edi salamat sa Diyos. Oo, tama yun. Kasi Kaya, meron kang sinend sa akin, 'di ba? Nag-call ka tapos madaling araw na kasi pag nagko-call ka, umihilik na ako noon. Tapos meron kang ano, sabi ko ano yun tol, sabi ko ganyan. Tapos yung message mo. Sabi ko, 'di ba, natatandaan mo yung panaginip na kinuwento mo sa akin? Nakasama ako doon sa panaginip na 'yon. Di ba tinanong ko sa'yo, saan nagpunta? Kumanan ba o kumaliwa? Kaliwa. Ang sabi mo kumaliwa, ay sabi ko, Tsaka madilim. Delika. Kwento mo na yung yung panaginip sa mga hindi nakarinig. Ayun, hindi pa po exit si Brad Ace noon mga kapatid na naginip po siya. Siguro mga earlier months ng pag-expose ko na naginip po siya, kinuwento niya sa akin. March yun eh, kung di ako nagkakamali, March 2025. Yun. Ang panaginip eh, pagkakatipon, di ba? Pagkakatipon. Gusto mo kwento ko? Sige, ikaw na magkwento pa. Meron no gabi na yon gabi. Tapos si Badong, nasa bahay siya na ang kisame mababa. Nandun yung mga kapatid, ang demeanor, ang atmosphere sa loob ng bahay, para siyang lokal ano, kasi ang daing kapatid. Tas nasa gitna si Badong, nakayuko siya, nakapalibot sa kanya yung mga kapatid. Parang naaawa sila na nakatingin kay Badong. Tapos maya-maya, pagtingin ko sa pinto, dumating si Bes. Wala siyang kasamang ayudante, mag-isa lang siya. Nakabarong siya, na mahaba. Tapos pumasok siya, kinakausap niya si Badong. Napakahina nung usapan, halos di ko maulinigan. May sandali lang kayo nag-usap eh. Maya-maya tumayo na siya. At umalis na siya, lumabas ng pinto. Nagtataka ako, bakit walang sumusunod kay Bradley? Bradley yun eh. Usually si Bradley kung saan pumunta, nakasunod ang kapatid. Ang mga kapatid, nag-stay with you. Di ako, nakatingin ako kay Bradley. Nung lumabas si Bradley, sumunod ako. Paglabas ng bahay, wala pa rin nakasunod kay Bradley. Di ako, siguro mga 6-7 hakbangan layo ko sa kanya. Nakasunod lang ako sa kanya, sinusundan ko siya. Wala talagang kasama si Bes. Tapos dumaan siya sa isang daan na pakrustol. Isang pwedeng dumiretso, isang pwedeng kumaliwa, at doon sa atras, kung saan nga ako nakatayo. Pero tumigil siya doon sa bandang krus na daan. Tinitingnan ko, didiretso ba si Bes, kakanan o kakaliwa? Alam mo, sabi ko sa'yo, di ba, saan siya sumaan? Sabi mo saan, pero nag-aabang ka na pala ng sagot ko, di ba? Parang meron ka ng kuto, pero tinanong muna kita. Alam mo kung saan dumaan si Bes? Sabi niya saan? Sabi ko sa kaliwa, eto nangyari. Pagkaliwa niya, parang kinain siya ng dilip, nawala si Bradley. Nung nawala siya, parang kinabahan ako. Sabi ko, saan napunta si Bradley? Nawala. Kakong gano'n. Tapos yun, nagising na ako. Yun yung panaginip ko. Di ba ang sabi ko nga sa'yo nung time na yun, delikado. Hello, nandiyan ka pa? Nandito pa ako. Di ba ang sinabi ko sa'yo nun, delikado si Bes? Oo.
Pero lately nga, di ba yung kaya kita inano, kasi may nabasa ako sa Biblia. Mhm. Kinabahan ako, sabi ko. Ayun na natin sabihin dito. Oo, wag na. Ah, ah, basta kinabahan ako doon. Kasi mabigat kasi yung nabasa kong talata eh. Mhm. Meron kasing hatol si Pablo. Basta hindi ko na sabihin. Mhm. Kaya sabi ko, naku po, kakong gano'n. At saka, Sarado na pala to, kako. Nakasara na tong hatol na to, kako. hindi po pwede. Kung sa ordinaryong miyembro lang siguro, pwede pang may awa ang Diyos eh. Pero isa kang leader ng isang organisasyon na inaakay pang tao. Kasi, tol, alam mo naman yung meron talata na sa aba niya na pinanggalingan ng katitituran. Mabuti pa sa kanya ang gilingan ng bato sa liig. Itapon sa kalaliman ng dagat. Mhm. Ganyan merong matinding Pero hindi yan yung nabasa ko, tol eh. yes, hindi yun sinend mo sa akin, di ba? Mm. Inaano ko lang para sumisegue lang ako. Okay. Meron talagang mga kapatid, great danger sa panggagalingan ng katitisuran. Which is, yan yung nangyayari ngayon, mga kapatid. Sa pamumuno din ni Daniel Rason, mga kapatid. Katitisuran, hindi ba matitisod yung di ba meron akong ang hirap nung pakiramdam na meron kang gusto sabihin kaya lang hindi pwede. Nagigets mo siguro ko, alam mo yun. Alam mo, si Kristo ganyan din, he practices restraint. Di lahat ng pwede niyang sabihin, sinasabi niya. Mayroon kasing tamang lugar at panahon kung kailan mo dapat bitawan yung mga salita. Kaya nga, di ba sabi ko sa'yo, I am deeply bothered. Very emotional ako during that time, yung mga nakakaraan. Kasi, I feel meron akong nararamdaman sa pagkatao ko na mabigat, parang hindi ko kaya yung pressure. Sabihin. Hello? Hello. Alam mo na yung gusto ko sabihin, di ba? Sabi ko, ang hirap pala ng ganito. Kaya, alam niyo po mga kapatid, sabi ko nga po sa inyo, kung sa tingin po ninyo, if you think that remaining in that church will still make you a better person, then stay. Ganun lang kadali, mga kapatid. But, if you think na hindi na po kayo magiging dapat dyan, why stay? Mga kapatid, po ninyo yung oras ninyo, sasayang, alam niyo po mga kapatid, ang pinaka mahalagang investment sa lahat, hindi po pera, hindi po material na bagay, it is your time, mga kapatid. Dahil pagka nawala na po yan, hindi nyo na po maibabalik, mga kapatid. Yes. Yung mga nasayang na panahon at masasayang na panahon. Kaya nga, tol, thankful tayo, no? Kasi itong mga kapatid na to, sinasamahan tayo. Oo Kasi nga. pwede naman silang, alam mo yun, pero, ayan, nandyan sila. We appreciate them, most of all. Kasi sila rin yung nagiging, sa isang banda parang, nagiging source ng lakas ng loob. Kahit kasi gusto na nating tumigil, may mga message na patuloy, wag po kayong titigil. Paano na kami pag tumigil kayo? Gusto namin may napapakinggan. Because of them, nagpapatuloy ka eh, no? Actually, kahit gusto mo nang magpahinga na lang muna, gusto nila eh. Oo. Ayun, salamat sa Diyos, brothers, kasi marami ng mga kapatid ang nabubuksan ng kaisipan. Kung marami pong mga exiter na openly exit, mga kapatid,
mas marami po ang mga exiter na silently exited. Tsaka tol, kanina kasi dinidiscuss ko yung 29-24 ng Isayas. Yung momentum ko lang kasi laging nag-overheat yung phone ko. Hindi na nila bibitawan yan, tol. Stronghold na sa MCGI ang 29-24 of Isaiah. You know why? Yan ang kanilang lisensya or golden ticket to commit doctrinal error. Every time na magkakamali sila, ginagamit nila yung sitas nila yan as an excuse. Para sa kapasnabangan. Itinatama naman namin kung mali dati, wala namang masama, itama. Naku, hindi ganyan yan mga kapatid. Kasi ang tinutukoy po dyan, na-discuss ko na yan sa isang podcast ko in its entirety. Ang tinutukoy kasi dyan, namamali sa diwa. Diwa talaga na espiritong mali. Maling, biruin mo, pakahuluganan nila na, ay ano ba ang wika, ang diwa? Di ba ang diwa salita? Ano ba ang salita? 1:17:17. Ang salita mo'y katotohanan. Pakabanalin mo sila sa iyong salita. Ano ba yung katotohanan? 7:12 ng Roma. Ang kautusan, banal, matuwid, mabuti. Ganon sila magpaliwanag sa Biblia. Mali yun, mga kapatid. Yes. Kasi yung 29-24, silang nangamamali sa diwa. Diwa talaga yung mali sa kanila. They erred in spirit. Nagkamali sila sa espiritu kasi moral and spiritual blindness ang nangyari sa Israel. At mga mapag-upasala, natuto sila ng aral eventually. Hindi pwedeng mali ka sa diwa pero hindi ka mapang-upasala. Ang tanong natin, mapang-upasala ba ang MCGI? Hindi naman nila tatanggapin yan. Yes. Diba? Dahil sasabihin nila, sumusunod sila sa utos ng Diyos. You cannot claim the latter and then deny the former. Magkadugtong yan Wala diba? namang, Brad Ace, wala namang manloloko na sinasabi niya, manloloko ako. Yun na nga, maling pagkaunawa, maling application para lang i-justify nila na yung mga doctrinal error nila in the past ay naitapama na, ginagamit nilang lisensya ang 29-24 ng Isayas. Mali yan, tol. Bakit hindi na lang kasi i-admit na talagang kung may mali sa aral, it is because mali talaga ang pagkaunawa. Yes, Hindi totoo kasi nadadamay yung espiritu ng Diyos nadadamay, lumalabas tuloy tol. Ang Diyos nagtuturo ng mali at one dispensation in time. Tapos later on, Diyos din ang magtatama. Yan yung sinasabi ng talatang binasa mo kanina. Na nalalait yung Diyos pagka ganyan. Ang nasisisi tuloy ang Diyos. Bakit mali-mali ang aral ng Diyos, di ba? Actually, maraming kaya nga may mga tao na tinutuya ang Biblia ngayon. Ay, ganyan ba ang Diyos nyo? Yung mga naniniwala ng Biblia. Maraming inconsistency, etc. Isa yan, tol. Kasi dahil sa mga ganyang mangangaral na mali-mali, incoherent, misapplication at saka taken out of context ang mga paliwanag sa kanilang mga pangangaral, tol. Paano ba namang hindi magiging mali? Claim ka ng claim. Kinlaim ni ganito na siya daw yung ganito. Kinlaim ni na siya daw yung uod ni Jacob. Kinlaim ni na siya daw yung dukang pantas. Lahat ng mga na yan isa nakaano sa Panginoong Hesukristo Ngayon natin na-realize, Brad Ace. Mayroong, ano bang sitas yun? Mayroong munting bayan at doon ay nasumpungan ang isang dukhang pantas na lalaki. Paniwalang-paniwala tayo doon, ano? Oo. Alam mo ba nung lumabas yung picture nila, apparently sa Areopago yun, ano? Nakatayo sila doon kasama yung mga ambassador. Tapos nilagyan ng titulo.
Men of God, alam mo, nung nakita ko yun talagang 100% akong kumbinsido, mga men of God talaga yun. Yes. Pero ngayon, ako po, paano Actually, mo tatawaging men of God yan? Nawala ang respeto ko kay Brad Rodel. Alam mo kung bakit? bakit? Pinag-uusapan nila last week yung tungkol sa Apokalipsis 1:20. Ang pitong kandelero na yung nakita yung pitong iglesia, tama? O ano ang wika ang kandelero? Chandelier. Patay na ka ako. Ano ang nakalagay sa kandelero? Kandila. Ay, patay na ka ako. Wala pa namang kandila doon. Ang sabi ko, tol, eto ba ang mga ambassador ni Jesus Christ na dinadaluyan ng Espiritu ng Diyos? Ang turo, mali-mali. Patawarin niyo po ako, hindi ako nang-aatake. Sinasabi ko lang po yung katotohanan. Brad Mga Ace, kapatid. masabat lang kita kasi merong tayong nabanggit kanina, yung dukhang pantas na lalaki. Bakit, baka maitanong mo, ano namang gusto mong ipunto? Kasi ganito, Brad Ace. Nabanggit ko na ito dati sa mga previous video ko Noong nagawa yung unang mansion sa Jurere Premier, sabi ni Sis Pining, Bradeli, maliligtas pa po kaya tayo niyan? Kasi kaya nasabi ni sino nga, Sis Pining? Sis Pining, asawa ni Kasi kagaya ni Sis Pining at tayong mga matatandang kapatid, iyan ang inukilkil sa isip natin ni Bes. Ginagamit niya yung talatang yan patungkol sa pagkatao niya. Siya yung dukhang pantas na lalaki. Ngayon hindi na applicable yan dahil hindi na siya dukha. Kaya siguro nasabi ni Sis Pining, sige na nga, ituloy mo na ang kwento. Ayun, tapos humagalpak ng malakas si Bradeli, kapatid. Sabi niya, ikaw bang magulang? Gugustuhin mo ba yung anak mo magtitinda lang ng mamumulot lang ng basura? Di ba gusto mo magkaroon ng kaalwanan yung anak mo? Kung tayo, pinasok niya yun sa Mateo, kung kayo, umihingi, sino sa inyo, magulang, umihingi ang kanyang anak ng tinapay, bibigyan niya ng alakdan. Natatandaan mo yung talatang gano'n? Kayong masasama. Oo. Bagaman masama, marunong kayong magkaloob ng mabubuting bagay. Gaano pa kaya ang inyong ama na magbibigay sa bawat nagsisihingi sa kanya at hindi isinusumbat? Kaya, ano ngayon, sabi niya ganyan, gusto na bigyan tayo ng ganito, di tanggapin natin may pagpapasalamat. Palagay mo na. Kaya lang sumobra, tol Yes, sumobra. At doon sa mansion na yon, meron pa akong picture nun Actually, nakita ko nakapost sa mga social media. Merong doon sa entrance, pagpasok mo ng main door, merong nakasulat doon sa wall. Engraved yun. Ang ganda nung wall na yon, marmol. Naka-engrave, God blessed the house of the righteous. Nakita ko na yan. Nakita ko. Proverbs, Kawikaan 33 yata yun, kung di ako nagkakamali. Ngayon, Brad A, sa totoo lang, upon hearing the confessions of many, hindi po iisa lang mga kapatid, hindi dalawa lang, many mga kapatid. Upon hearing the confessions of many, ang dami palang kababalagang nangyayari doon sa mansion na yon. Kaya sabi ko, hindi ba natatakot ang mga tao na to? Gagamitin ng talata, God blessed the house of the righteous. Ilalagay mo sa bahay mo, gumagawa kayo ng karumal-dumal. That's topic for yourself. Yes, that's a topic for my... Hindi ko kaya yung mga revelation Ako sa lang ako, dito lang ako sa scripture part. Kasi sabi ko, ayoko, pag personal, ayoko Yes, and hindi naman po pwede
kagaya nga nung sinasabi ni San Pablo, nabili niya kay Timoteo, ingatan mo ang iyong sarili at ang iyong turo, sapagkat sa paggawa mo nito, ang iyo ring sarili ang ililigtas mo, pati ng mga nagsisipakinig sa'yo. Meron Actually, to last month, meron akong parang, na nag-iisa lang ako. Ngayon, nakiko-connect ko yung case spinning. Sabi ko, what if nagkaroon ako ng private conversation with Brad Eli? May itatanong ako sa kanya, isang tanong lang. Ano? Nakwento ko na ba sa'yo yun? Parang meron kang nakwento, natatandaan ko yung I think hindi ko pa nakwento sa'yo. Okay. Sabi ko, ang tatanong ko lang kay Brad Eli. Sabihin ko sa kanya, Brad Eli, given all the things that you have in life right now, yung mga hotels, yung mga businesses, yung mga farm, yung mga sasakyan, yung mga investment, yung mga pera, yung mga titulo, yung mga mansyon, don't you think it's not, it's more than enough? Parang nagde-daydream ako, no? Alam mo, parang walang nasagot sa akin si Brad Eli. Tapos nasabi niya lang, parang, why did you ask? Ang sabi ko lang daw ay, because I think it's excessive by any standard, sabi ko. Kahit sinong tanungin mo, it's excessive, Brother Eli, sabi ko. Tapos di na siya nakasagot. Yun lang naman yung parang daydream ko, no? Kasi iniisip ko, this is excessive. Kung ganun, hindi kailangan ng isang mangangaral na sa Diyos mag-amas ng ganitong klase ng kayamanan. It is unfit for a preacher of God na yung dati niyang inaatake, maging siya na ngayon. Kasi galit si Brad Eli dyan eh. Sabi niya, patutunayan ko lahat ng mga pare, pastor, ministro na yumayaman, nagpapayaman sa relihiyon, antikristo, sa demonyo ayon sa Biblia. Pag di ko napatunayan, putulan niyo ako ng ulo. Kaya ako natanong sa kanya. Alam mo ba, Brad Ace, na nung namatay si Pope Francis, ang laman lang ng bank account niya is piso? Hindi ko alam. Yes, nabalita yon kasi ang mga Pope wala silang sariling pag-aari. Kasi meron silang Catholic doctrine sa mga Pope. Kung tawagin nila, Peter's Penny. Yes, yun. Bakit ko nasabi? Kasi sabi mo, patutunayan ko, sabi ni Brad Eli, na pagka ang mga pare, etc., mga pastor, nagpapayaman, sa demonyo yan. Dumating sa punto, nagkaganon din siya. Yan ang isang irony kasi sa buhay ng isang preacher, tol, is you don't become the person that you hate or parang ipinangangaral mong wag maging ganon. Alam mo ba, Brad, kaya inibintang nila sa akin, particular. Ngayon, hindi na sa akin, sa'yo na. Ano daw yun? At saka kay Brad CJ. Ayan, nagtuturo na sila, nangangaral na sila, magtatayo sila ng ano. Sabi ko, kung ako ang tatanungin ninyo, di ba tinanong mo ko, Brad Ace, ilang beses mo akong tinanong, magtatayo ka ba ng iglesia? At hindi lang ikaw ang nagtanong sa akin noon, maraming mga kapatid, meron ka bang balak magtayo ng iglesia? Sabi ko, wala akong balak. Unang-una, malaking obligasyon yan mga kapatid, hindi ko po kaya. Tsaka tol, ba't ka magtatayo? Tinayo na ni Kristo. Ayun nga yung wala tayong dapat itayo kasi wala namang nagiba. Oo. Hayaan mo na yun kasi paratang lang naman yun. Yes, kaya ako binanggit yun kasi in connection dun sa sinasabi mo kanina na ano kasi yung nangyari kay Bes. Aha. Yes, yun nga. Yung tinutuligsa niya bandang huli, sa kanya bumagsak.
Yes. At alam mo ba, Brad Ace, meron pang unfinished hotel malapit sa Hotel Vincenzi. Ewan ko kung nalaman mo yon. Di ko na nakita yun eh. Ano yun? Walking distance lang yun sa Hotel Vincenzi sa Canasveras, Brazil. Yun dapat sana ang pinakamagandang hotel sa buong Wow. Florianopolis. Wow. Buong Florianopolis, hindi buong Canasveras. Wow. Ang ganda nun at saka ang laki. Mhm. Kaya lang, hindi rin natuloy. Parang yung hospital at saka yung UNTV building. Hanggang ngayon, hindi pa rin matapos-tapos. Ganun ba? Yes. Dami ng kapatid na nagsisipag ngayon. At karamihan ng mga nagsisipag yung mga kapatid na naging backbone minsan panahon ng iglesia. Tol, give me few minutes. Hold on. Sige, salita ka lang dyan. Yes. Ayun po mga kapatid. Ang mga nagsisipag-exit po ngayon mga kapatid, backbone. When we say backbone, ito yung nagiging pundasyon or ano ba tawag dito? Siguro nakukuha niyo na po yung gusto ko sabihin mga kapatid. Sila yung tagapagtaguyod dati. Bakit po natin, o ako personally, nasasabi na tagapagtaguyod? Ibiro mo, isang iyak lang ni Brother Eli. Magbibigay ang isang kapatid pa lang po 3 million, 5 million. Magbibigay ng lote, magbibigay ng house and lot, etc. Alam niyo po mga kapatid, there is a great danger talaga kapag umibig ka na sa salapi. Kaya nga sabi ng Biblia, ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasalanan. The love of money is the root of all evil. Yun. Brad Ace, nandiyan ka pa ba? Ayun, okay. Ano na dyan, madaling araw na, no? 2:00 na, maaga pa Tulog ka na. Oo. Ayun. Pero salamat at least nailabas ko sa kalooban ko yung bumabagabag sa akin. At marami kami nga abangan ngayon, Brad Ace. Bakit? Ang dami mong binitawang na sa ere. Na ano yung pagkakatipong itinuturo ng Biblia. Paano tayo magkakatipon? Pwede naman pala yung Bible sharing. Oo, tol. Pwede ayan sana ang hiling ko. Magkaroon tayo ng Bible sharing. Lahat ng mga kapatid. Actually, Brad Ace, alam ko, nabanggit ko na yung sa'yo nung nakaraan. Sabi ko, tol, merong kapatid na na nakikiusap, baka po pwede. Magkaroon tayo ng Bible sharing. Sige, maganda yan. Nabanggit ko sa yan. Meron na nga tayong Zoom link naka-ready na yung Zoom link O, edi timbrihan mo ko kung kailan. Sige. Sige. I-organize lang natin yung meron naman tayong production team. Sige. Nandun ka, di ba? Sige. Ayos. Sige po mga kapatid, hanggang dyan po muna. Kahit hindi po inuhukay ang gabi, lumalalim. Sige, tol. Sleep well. Mga kapatid, God bless po. Salamat sa Diyos. Salamat po sa Diyos mga kapatid. Bye-bye po.